Nakuha nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang ika-11 wins sa huling 13 games nila matapos nilang talunin ang Indiana Pacers sa score na 124-117. Pinangunahan ni Austin Reeves ang Lakers matapos magtala ng kanyang career high na 45 points kasama ang 7 rebounds at 7 assists. Malaking tulong din ang naiambag ni Rui Hachimura na may 24 points habang si Gabe Vincent ay nag-ambag ng 12 points. Ang bagong manlalaro ng Lakers na si Goodwin ay nagpakitang gilas rin sa kanyang 10 points performance. Dahil sa panalong ito, umakyat ang record ng Lakers sa 31 wins at 19 losses habang bumagsak naman ang Pacers sa 29 wins at 22 losses. Dahil sa sunod-sunod na panalo ng Lakers at patuloy na pagkatalo ng Houston Rockets, umangat na ang Lakers sa pang-apat na pwesto sa Western Conference. Bukod pa rito, malapit na rin nilang mahabol ang Denver Nuggets na kasalukuyang nasa ikatlong pwesto. Mas lalong nagiging pabor sa Lakers ang kanilang susunod na 4 na laban kung saan haharapin nila ang Utah Jazz ng 2 beses, Portland Trail Blazers at Charlotte Hornets. Bukod pa rito, pinaghahandaan na rin ng Lakers ang posibleng pagbabalik ni Luka Doncic sa kanilang susunod na laban. Kung magpapatuloy ang ganitong momentum, hindi malayong makapasok sa top 3 ang Lakers bago pa man sumapit ang All-Star break. Samantala, kanina nga ay tuluyan ang nakansel ang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, hindi pumasa si Mark Williams sa physical exam at hindi lang ito dahil sa iisang issue kundi sa maraming health concerns. Bukod sa kanyang back injury, may iba pang problema sa kanyang kalusugan na naging dahilan upang hindi na matuloy ang trade. Malaking problema ito para sa Lakers, lalo na't nangangailangan sila ng isang solidong big man upang palakasin ang kanilang depensa at rebounding. Kung natuloy ang trade, maaaring nagkaroon sila ng mas malaking tsansa na lumaban sa playoffs ngayong season. Gayunpaman, nananatili pa rin silang isang contender lalo na't kasama na nila si Luka Doncic na isang elite playmaker. Dahil sa pagkansela ng trade, mapipilitan ang Lakers na humanap ng ibang paraan upang mapunan ang kanilang pangangailangan sa sentro. Ayon sa ilang eksperto, maaaring mag-buyout sila ng isa sa kanilang mga players upang magbukas ng roster spot para sa isang bagong big man. Sa ngayon, si Jackson Hayes pa rin ang mananatiling starting center ng Lakers habang ang kanilang backup centers ay sina Christian Coloco at Trey Jemison na parehong two-way players. Ayon kay Rob Pelinka, malaki sana ang maitutulong ni Mark Williams sa depensa at rebounding. Magandang tandem sana ito kasama sina LeBron James at Luka Doncic na parehong mahusay sa lob passes. Dahil sa kanyang tangkad at rim protection, mas mahihirapan sana ang mga big man ng ibang teams na makapuntos sa loob ng paint. Samantala, may mga analysts na naniniwalang dapat nang i-waive ng Lakers si Christian Wood upang makahanap ng mas maaasahang big man sa buyout market. Sa ngayon, marami pang available na sentro tulad ni Mo Bamba, JaVale McGee, Kelly Olynyk, Daniel Theis at ang paborito ng maraming Lakers fans, si Dwight Howard.